Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kimpa, wala na pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito nako, ay napakaganda na ating update tungkol kay Kimi and Paolo. So, grabe si Kim Chiu. I know talagang kinakareer ang pagiging wifey. Huy, pagiging wifey. Charot lang. Anyway, bago tayo mag-start, ano nga ba yung context nito? Pag-usapan natin yan. Pero bago tayo mag-start, sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And darito ang ilan sa mga komento na napili nating basahin ngayong gabing ito bilang pasasalamat po sa walang samang pagsuporta at pagtutok sa ating daily updates. So narito po ang comment. Buwan naman ang comment natin ngayong gabi mula kay Ma'am Edith na Donsa. Hello Gindara, nag-decline si Kimi sa schedule niya kasi inaalagaan muna si Pao. Alam natin may edad na sila, dapat careful na sa health. Si Pao kasi may diferensya sa balikat. Siguro na-touch by shooting nila sa Alibay, kaya pinaprocess pa ang healing at inaalagaan siya ni Kimi. Sana'y maawa ang Diyos at makarecover ng maaga si Pao. Balikat niya. Siyempre, mahal ni Kimi si Pao, inaalagaan muna. Gayon din si Paolo. Pag nagkasakit si Kimi, inaalagaan niya ito. Ang sweet naman ng Kim Pao, mag-Jusawa coded sila. Regarding 7th ni Pao sa Cebu, syempre magkasama sila ni Kimi kasi may business na store si Kimi sa Cebu. Yung House of Little Pani, nasa SM City, Cebu. Kaya magkasama sila. Last year may float si Kimi, yung sa Julie's Bake Shop na ine-endorse niya. Hindi natin alam kung mayroon si Kimi may float na gini-prepare para kay Kimi. So, ayun nga, balita po natin, si Kimi po yung makakasama dyan sa Cebu Sinulog 2026. Ano po, hindi lang sila magkasama sa float ni Paolo, pero okay na rin po yun. Alam naman natin na lagi po sila magkasama. At baka iisa lang yung kanilang tutuluyan, hindi ba? Kaya hindi man sila magkasama sa float, okay lamang po at maging panatag po tayong lahat. Kasi sure po niyan, magkasama rin po silang pupunta ng Cebu. Kaya wag po kayong mag-alala. Imposibleng wala po si Kimi, di ba? Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Marlita Aurea Rodriguez, magandang gabi. Alam mo po, Miss Gandara, simula nang matapos ang bakasyon nila Kim, ang dami mga bashers na naglabasan dyan. Ayan, dyan mo mararamdaman na talagang marami ding naiinggit sa Kim Pao. Pati yung dalawa, nabaliw, nakalabas na naman. Then, sa hawla nila at panay din ang tahol. Pansin nyo ba, simula hindi yan na issue na live-in, di ba? Kumuda ng kumuda yung dalawa. Grabe, mga hindi makamove on sila. Gulong-gulo ang mga balahibo nila, takot sila. Kaya gumagawa ng hula sila ang may gawa-gawa na wala sa showbiz ang makakatuluyan. Hala, alam nila? Sino kaya yon? Biro mo yon? Hindi nila mahulaan kung sino yon. Pero kinokontra nila yung live-in issue. Ang galing, masyado ni Ogie talagang gumagamit na ng manghuhula. Nahihirapan na siyang alamin pati yung lagay ng kaso nila Cam. Di ba alam na agad niya na matatalo daw si Kim sa kaso? Biro mo yon, nalaman na niya agad. Ilan kayang attorney ang tinanungan ni Ogie
Pati si Attorney Oliver, tinanong mo na rin. Pakailamero ka, di ba? Ano pa, Ogie, ang alam mo sa buhay ni Kim? Nako, ayun na nga, madagdag pa natin yung sa kaso ni Kim na matatalo daw siya dito. Di ba napakanega? Sa halip na, okay, maglatag pero invested eh. Yung tipong nanguna-nguna na siya magtanong-tanong para lang may ma-update tungkol sa kaso nito ni Kim. Pwede naman niyang ma-update na eto grabe yung ginawa ng kapatid niya kay Kim sa kabila ng mga sakripisyo ni Kim sa kanya. Pero yung pangunahan yung kaso, magtanong pa sa attorney para lang pag-usapan. Iba, talagang for the content talaga siya doon. Anyway, di natin masisisi kasi content creator naman talaga siya. Di ba? Trabaho niya po yan sa showbiz. Magchika-chika sa showbiz. Pero kasi kiniklaim niya na na fan siya ng Kim Pao. So sana kapag ikasisira naman ni Kim, palagpasin na niya. Kaya siguro hindi niya makuha-kuha ang tiwala ni Kim na magpa-interview sa kanya kasi ganoon. Sabi naman dito sa komento ni Ma'am Norma Daya, Good AM Gandare, sa Ogie ay talent manager ni Janine Gutierrez at vlogger pa ni Gigi. So very obvious na si Ogie D in favor siya na sila ni Che and Paulo ang mag-love team at magkatuluyan kasi may step and siya kay Janine, whereas kay Jericho na rumored live-in ni Janine ay wala yata binibigay na yung stipend Ogie Diaz. Kaya yung ginawa niya na ipahula si Kimi kay Rudy Baldwin ay strategy lang dalawa ni Ruby Baldwin para yanigin at takutin tayo ng hula niya at tungkol sa non-showbiz. Yung mapapangasawa ng isa sa kanila ay non-showbiz Gandara. Hindi kami patitinag dyan kay Ogie Diaz. Fake lahat yung vlogs nyong dalawa ni Rudy B. Baldwin. At sana'y huminto ka na OD sa kakavlogs mo kay Kimi. Kasi hindi na babalikan yung idol mo na si Jay ni Paulo. 3M lang naman ang ayaw niya kay Jay. Research nyo na lang yung 3M na yan. God bless Kim Pao in all their ganap. So baka ma-misinterpret ng iba yung 3M. Ibig sabihin tatlong letter M, nagsisimula sa letter M. Ayan. Alam ko na yung isa malandi. Kasi yan yung sinasabi ni Paolo na ayaw niya sa malandi. Pero we're not naman na si Jay is like that. It's just that ina-assume kasi ng mga fans na one of the reasons kasi nagpapakita siya ng motibo kay Paolo. Ayaw po ni Paolo na yung girl ay naghahabol at nagpapakita talaga ng motibo first. Talagang si Paolo po ay very mo yung typical na ang hanap ay dalagang Pilipina talaga. Yeah. And si Kimi, ganun po. Anyway, ako naman tayo dito sa usapan ng mga fans pinagkakaguluhan sa social media, lalo na po sa mga groups, sa Blue App, sa X, na kung saan ay si Kimi kinakareer ang pagiging wifey. Talaga naman. Habang nagpapagaling pa si Paula Avellino hanggang next month pa daw po kasi ang gamutan ni Papi Paulo, kinakareer muna niya ang pagiging wifey at inaalagaan niya si Pau. Ayan, ang usapan ngayon sa mundo ng social media. And isa pang balita, si Kimi ay talaga naman nga raw pong anak na ng Pasig. Uy, grabe, napapadalas from Quezon City to Marikina to Pasig nga raw. Itong si Kim Chu, grabe naman, napadpad, laging napapadpad si Kimi si Pasig. Ano bang meron sa Pasig? Charot. So, ayan, natutuwa po ang mga fans ngayon. Dahil connect nila
ang mga bagay-bagay kina Kim and Paolo. So parang hindi na nga kinakailangan pa ng palaisipan. Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikiligan. Kita-kits po muli sa susunod natin mga chikas. Maraming pong salamat.